Guys, eto na naman ako, isang mabilisan na sa kudita na binubuo nitong si Launanay, sila GMA. Syempre, dapat lang talaga tulad ng sinabi ko sa una kong content, sa nakaraan ko mga content na dapat maibalik si Martin Romualdez, no? Sapagkat syempre si Congressman Martin lang naman ang may bilang na pwedeng lumaban dito kay Gloria, dahil si Bogie D, pababagsakin nga nila. Ang problema naman, sa partido ni Bogie D, kakaunti lang talaga. Unlike sa partido nitong si Congressman Martin Romualdez, nasa 111 na agad. So, kayang-kaya at hindi makakaporma itong si Unanay. Tandaan natin ha, itong si Unanay, pag ito ay nakaupo at nakaporma, patay na ang impeachment ni Sayad. At the same time, tuloy-tuloy na ang pagpapabagsak nila kay Ombudsman. Ngayon, para protektahan si Ombudsman, protektahan ang Pangulo, at the same time, matuloy ang impeachment, dapat kung kung itutuloy nila Gloria itong pagpapatalsik kay Bogie D at nag-declare sila na bakante ang House Speakership, dapat lang na maibalik si Congressman Romualdez. Pero guys kung aalalahanin din natin sa panahon din naman, to be fair with Congressman Romualdez, talaga namang gumanda ang Kongreso. Tumaas ang moral ng mga congressman. At the same time, ang tao, bumalik ang tiwala, lalo na yung sa Quadcom, di ba? Bumalik ang tiwala ng taong bayan. At the same time, napakaraming bills na naipasa, na naging organized ang Kongreso, nagkaroon ng kahit papaano masasabi natin na unity, na majority ng mga congressman, mapa-oposisyon, administrasyon, mayorya at minorya, nagkaisa. 'Di ba? Hindi nagkaaway-away at nagkakaisa sa isang layunin na itong corruption may ayos, no? At the same time, si Sayad, yung corruption ni Sayad, nabulgar. So, napakaganda nung pamamalakad ni Kong Martin nung siya ay maging House Speaker. So, kaya kung itutuloy na pabagsakin si Kong Martin itong sila Unanay at ng mga makasayad black, panahon na ibalik si Kong Martin para sa ganun labanan, no? Lumaban uli ang Kongreso, tumayo at magkaisa laban dito kila Sayad. Anyway, yung kay Kong Martin naman ng mga about sa flood control, kung may kasalanan talaga siya, harapin niya. Ang problema sa ngayon, puro chismis pa lang. Wala pang naiilabas na matibay na ebidensya. Tulad ng sinabi ko noon, kung may maiilabas sila laban kay Kong Martin, babakapan ko yan. Siyempre, doon tayo sa malinis at sa anti-corruption tayo, di ba? So, kung may mga ebidensya ilalabas, i-call out natin si Kong Martin. Sa ngayon, puro chismis. So, ngayon, ang importante, matuloy ang impeachment ni Sayad, maprotektahan si Ombudsman, maprotektahan ang Pangulo. Dahil, bakit ko sinasabing maprotektahan si Ombudsman? Dahil tama ang ginagawa ni Ombudsman. So, kailangan makabalik si Kong Martin. So, yun. At sa mga planong yan, dahil talaga naman siya yung may bilang. At the same time, yun nga, tulad ng sinabi ko, maganda naman ang ginawa niya nung siya ay House Speaker. So, yun. Sana mabalik kung itutuloy na nila Unanay. Pero ang sabi ng puting kabayo, tuloy na tuloy So, kaya dapat tuloy din ang pagbabalik ni Kong Martin bilang House Speaker para labanan itong si Unanay. Huwag natin kakalimutan si Kong Martin ang nag-demote dito kay Unanay. Kaya galit na galit si Unanay. At the same time, syempre, mapipiko na naman si Sayad. Galit na galit yung magkakapatid yung may Sayad siblings galit na galit yan kay Kong Martin di sana, para tuluyan na nga naman sila magalit at ma-high blood, no? Ibalik na si Kong Martin. Mukha pa lang ni Kong Martin, umiiyak na itong mga to. Hindi lang yung may Sayad siblings, pati makasayad blocks at itong mga didilis. So, sige, balik na lang si Kong Martin. So, yun lang. Sa mga bobong didilis dyan, ang tatay nyo ay karton. Natili kayo mga bobot may side. So, pagka may side, laging high blood. Bye!